For today's video, mga kaibigan, mga kaagapay, no, lalabas lang natin yung ating sariling sentimiento, no, kasi di ba, ako bilang isang Pilipino, hindi naman talaga ako yung mainggitin na tao. Never kong ginawa yan, yung nainggit ako sa ibang tao, pero alam nyo ba, ngayon nakakaramdam ako ng pagkainggit, hindi sa ibang tao pero sa ibang lugar, no, sa ibang bansa. Well, nakapagtrabaho naman tayo sa Japan at ngayon nandito na tayo sa New Zealand, minsan talaga hindi ko maiwasan na i-compare ang Pilipinas at sa mga bansang nabanggit ko, no, Japan at New Zealand. So bilang isang Pilipino, nalulungkot ako kasi yung mga serbisyo na dapat maranasan ko sa Pilipinas, no, bilang isang citizen, Filipino citizen, no, ay sa ibang bansa ko nararanasan. Yung libreng mga healthcare, diba? Magandang transportation, hindi mo maramdaman yung discrimination, di ba? Yung serbisyo ng gobyerno sa mga tao, ramdam na ramdam mo na nagbabayad ka ng tax, pero andyan, bumabalik yung mga serbisyo, binabalik ng gobyerno, no? So nakakalungkot lang na sa Pilipinas hindi natin nararanasan yung mga ganun, no? So matagal na tayong nangangarap na sana maranasan din natin yung mga ganong serbisyo mula sa ating pamahalaan, pero ang nangyayari kasi ay dahil sa mga ganid sa kapangyarihan, yung mga magnanakaw ng pera ng bayan natin, mga politiko natin na yan, sila mismo yung nagkukuntsabahan, bilyon yung ninanakaw nila, no? Wala tayong tinuturo pero alam na natin yan, given na yan sa Pilipinas. Sa totoo lang, maraming pera ang Pilipinas kasi marami naman Pilipinong magbabayad ng buwis, mga taxes, bilang isang OFW, di ba? Tapos pag uwi man lang sana sa Pilipinas bilang isang OFW, kahit ilibre man lang sana ng pamasahe ang gobyerno natin, di ba? Para naman makabawi-bawi sila sa atin. Hindi lang yung tayo lang yung nagpapasok ng pondo sa bansa natin, no? Mga ganun sanang bagay, serbisyo para sa mga OFW. Ayun ay sentimento ko lang. Kung mangyayari, hindi napakaganda sana, no? So mahirap maging proud na isang Pilipino sa ngayon, no? Kasi para sa akin, hindi sapat na meron tayong Manny Pacquiao para maging proud kang Pilipino. Hindi sapat na marami tayong tourist spots, magagandang tanawin, mga beaches, no? Lalong-lalo na dyan sa parteng Visayas at Mindanao. Hindi naman sapat yun. Hindi sapat na makilala tayong mga Pilipino na magaling kumanta, di ba? Hindi yun sapat para maging proud bilang isang Pilipino. Sa totoo lang, yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, yung mga skandal sa flood control, alam naman ng mga ibang lahi dito sa ibang bansa, kasi worldwide yan, nababalitaan nila. So minsan mahirap makipag kwentuhan kung anong nangyayari sa bansa natin. Alam nyo yung tipong nagtatanong sila, how is the Philippines? Pero minsan ang hirap sumagot ng okay naman, pero yung ganun ba, hindi mo siya kayang indepensahan yung sarili mong bansa kasi alam nila kung anong meron sa Pilipinas. So hindi na talaga nakaka-proud, no? So sorry to say, pero bilang isang Filipino citizen, talagang ang hirap maging proud na Pilipino ngayon sa mga nangyayari ngayon. Pero grateful ako kasi yung mga iskandalo na yan nabubuksan na ngayon, sa totoo lang matagal na yan yung corruption na yan, lalo na sa flood control. Matagal na yan
Ako, elementarya pa lang ako, o ano, baby pa lang ako, lalong-lalo na nung elementarya ako. Nasaksihan ko kung paano sila gumawa ng mga flood control na yan. Substandard talaga. Wala. Naranasan ko yan, nakita ko yan. So, matagal na yan. Hindi lang yung administrasyon na to. Hindi lang yan. Matagal na yan. Oh, ilang presidente na ang dumaan. Andyan na yan, yung mga iskandalo na yan, mga pangungurakot nila na yan. No, 'di ba? Kung mapapansin nyo sa ibang bansa, 'di ba? Ang sarap-sarap na lang tumira doon kasi nakukuha mo yung serbisyo na deserve mo. Yung kahit mahal ang tax mo, marami kang binabayaran, pero pag ikaw naman yung nangailangan ng serbisyo ng gobyerno, lalo sa medical, ganyan, mga pag-aaral, nakukuha mo, 'di ba? Pero sa Pilipinas sobrang hirap, 'di ba? Samantalang nakikita na lang natin yung mga politiko, sarap-sarap ng buhay nila. Sa totoo lang, hindi lang naman leader ang problema sa ating bansa, no? Tayo na rin mga Pilipino, kasi wala tayong capability na pumili talaga ng good leader. Sa totoo lang, pagdating ng eleksyon, pinakitaan tayo ng pera, andyan na, nabibili na yung ating dignidad, no? So, kapag nabili na ang iyong dignidad ng mga politikong yan, for sure, hindi na yan magtatrabaho ng maayos. Hindi na. Kaya sana maging matalino tayo sa pagpili ng mga leader, no? Kapag binigyan ka ng ganito pera, pag-isipan mo mabuti. Deserve ba niya? Hindi. Hindi niya deserve kasi napakasimple lang naman yan eh. 'Di ba? Ngurakot lang yan. So sana wag tayong padadala sa emosyon na minsan, kasi nadadala tayo sa popularity ng isang politiko, no? And si ganito, ganyan, sikat, 'di ba? Tingnan niyo yung mga artista, mga athlete natin, mga sikat, nanalo, pero wala naman talaga silang kakayahan na mag-serve sa ating bayan kasi sikat lang sila. Ganun lang yun. Kaya hindi ako bumoto ng mga athlete, mga artista. Hindi ako bumoto. No way. Kasi sikat lang sila eh. So ayun mga kaibigan, sana sa susunod na eleksyon pumili tayo. Huwag tayong padadala sa mga naririnig lang natin, sa mga sabi-sabi. Magkaroon tayo ng sarili nating criteria o standard sa pagpili ng iboboto natin para sa ating bayan, lalong-lalo na sa national. Kasi sobrang hirap kapag nakapili ka ng wala talagang interest na pagandahin o palaguin ang ekonomiya o pagandahin ang ating bansang Pilipinas na leader, no? Pinakamataas na leader, wala talagang ganon. Wala na. Sunod-sunod na yan hanggang sa baba, hanggang sa ultimo kapitan na dyan, wala na. Hindi na yan magsuserve bilang isang tunay na naglilingkod bayan, no? So yun lamang po, no? Sana ay may napulot tayong aral, no, sa ating napag-usapan ngayon. At maraming salamat po sa inyo. At Merry Christmas na lang po sa ating lahat. Mag-focus po tayo sa ating mga goal sa buhay. Huwag po tayong padadala sa mga problema, sa mga issue ng bayan. Yun lamang po at maraming salamat. God bless us all.